Hindi nyo kaya ang mamamayang Pilipinong bulahin. Either di ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Ay, hindi ko gusto tong trabaho ko. Ayoko. Ilaglag ko na lang yung sarili ko. Yung ba ibig mo sabihin, boss? No? Ano yun? Pa Robin Padilla yun ah. Di ba? Ilaglag ko na yung sarili ko kasi ayoko ng trabaho ko. Sabihin ko yung flood control tapos alam ko na aabot sa akin at ako yung iimbestigahan. O ikulong nila ako kasi ayoko na sa trabaho ko. Ganun po ba yun? May mga advisor din yan. Di ba? May mga advisor din po ang Pangulo. No, isang sabi mo, so eto, papaimbestigahan ko itong mga flood control. Naku, Pangulo, wag po. Bakit? Kasi baka umabot, alam mo naman, meron tayo mga proyektong ganyan. May mga hihinto dyan. Basta Di ba nga, yung ate mo ilan ang advisor at kaya humihingi ng 2 bilyong pondo nung para doon sa 2025 100 milyon para sa advisor ng ate mo na vice-presidente. So ganun din sa Pangulo. May mga advisor din yan. No? Boss, wag nating ipatuloy yung pagpapa-imbestiga sa flood control kasi baka madali ka din yan. Panggago, baste ah. Yung mga sinasabi mo dyan sa mga kapwa mo, mga DDS ah. Kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and they attempted to, lagi nilang idiliko. Doon pinakita naman lang Ilan taon na ba si Baste? Mga kababayan. Hindi, ano nga, Jack, paki-comment. Tingnan ko lang dito. Sebastian Duterte. Ilan taon na si Baste? No? Ang ginagawa tayong bata. 38 years old. Mas matanda pa. Uy, sandali ha. 38 years old si Baste. Oh. Ako 41 na ho, mga kababayan. Ginagusto tayong gawing bata kasi mga bossing doon sa mga pinagsasasabi niya. 38 tapos 41 yung itsura natin. Okay na. Sige. Mas matanda tayo ng 3 taon na. Okay. Nila namin lahat sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Wala. Totoo ba yun? Wala daw ghost project dun sa Davao. Sabi ni Baste Duterte. No? Pero meron. Yung 51 million, hindi mapaliwanag ni Baste Duterte. Walang ghost project dyan? Bakit yung Davao ninyo binabaha? Maladagat yung baha doon sa Davao. Tingnan nyo, anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan, yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni Sidong ng panahon. Hindi, lahat yan kasi sayang ng opo eh. The most corrupt. The most corrupt? Parang yung parang yung airpot niya yung may yung may plaque na gano'n, The most corrupt. Andali, i-type ko lang. Kasi parang yun, parang nakita ko yung balita na yun eh. No? At hindi lang po sa Pilipinas na ibalita yun. Most corrupt President Philippines. Parang naibalita tayo sa buong mundo, mga bossing eh. Diba? Organized OCCRP, Organized Crime Corruption Report. Rodrigo Duterte, babasahin ko. Ngayon, yung may pulang globe. Nakita nyo? Ulitin ko. Rodrigo Duterte, OCCRP. No? Tinype ko yung most corrupt eh. The organized of the United States non-governmental organization that foster investigation was founded 2006. No? At yung pangalan niya ni Rodrigo Duterte ang lumabas dito. Tapos ngayon gusto ipasa kay Pangulong Bongbong Marcos yung most corrupt. Pa yan, boss.
Bakit din sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Boss, miski dito din, walang magawa eh. No? Miski sa Estados Unidos, mga kababayan, alam nyo, nagaling lang ako doon. Ang taas ng presyo ng gasolina sa Estados Unidos. Ano po? Biruin mo punta kayo doon sa mga eBay, doon sa mga ino-orderan na mga item. Yung mga dati na free, na libre, yung mga delivery, may charge na po sila eh. May mga $15. Bakit po? Ano ang dahilan? Dahil doon po sa pagtaas ng presyo ng gasolina. At hindi lang ho sa Pilipinas yan, mga kababayan. Buong mundo ho, mga bossing. No? Buong mundo po. Fake news. Nag-rollback na ang gasolina. Tama. Nakita ko sa diesel, 20 pesos ang ni-rollback. Yung namang mga gasolina, 5 piso ang niro-rollback kada litro. Tama yan, sinasabi ni Ma'am Jenny Ramos. Totoo yan. Bakit hindi nila kaya babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Hindi nila kaya kasi wala ng sila. Ano daw yung kay Lebiste daw, atras ko nga. Pinagmamalaki yung kay Lebiste na 2% lang yung nagampanan nung solar niya. 2% ang nagampanan, tama ba ako? Doon sa napagkasunduan? Ngayon na tumaas yung presyo ng langis. Walang pera. Baka inubos ni tatay. No? Baka inubos ni tatay, kaya walang pera. Oh. Bakit hindi nila kaya babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Hindi nila kaya kasi wala ng sila na nakawin pa. Ano panawagan ni Leandro Lebiste? Pakitype nga ho dyan, mga bossing. No? Walang malita doon! Alam nyo, Sinigaw, mahaba-baba mo? Sabi? Hindi ko narinig eh. Pero may sumigaw sa likod. Mahaba-baba mo! Tsapad ang bunbunan mo! Sabi yata yun sa sumigaw. Pasensya na ho, hindi ko narinig eh. hindi naman talaga perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. Ano naman pala yun? No? Yung mga lobbyists, the congressmen, the senators, dadaan talaga yung pera dyan because that's the power of the purse, lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Okay. Sabi ni Elizabeth Andal, no, tanggalin daw yung VAT at excise tax. Sorry ho, kala ko mahaba-baba mo tapos tsapad yung bumbunan mo. Kala ko yun yung narinig ko eh. Angelita, dito sa California, walang rollback. Tumataas pa almost every other week ang presyo ng gas at ibang mga bilihin. No? Kaya ako, pangarap kong magkaroon ng Tesla eh. Electric car, mga kababayan. At least makasave sa gasolina. Sana, no? Sana one day mabiyayaan tayo ng Tesla. Saan mo pa gagastusin yung pera nito kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mo yung kanin mo, gusto mo tag 200 pesos? Sir. Ang tagal nyo ng mga sinasabi, yung mga ganyan, magnanakaw si Bongbong Marcos, magnanakaw si Martin Romualdez, pero naknantokwa naman, wala naman kayong maipakitang ebidensya man lang, kahit isa man lang. Di po ba? Puro nga, puro salita, puro ganun, puro pagbibintang. Hanapan mo ng ebidensya, wala. Yung mga supporter ninyo, panay pagbibintang, panay kung ano-ano ang sinasabi, pero sa totoo lang, pag tinanong namin, asan ebidensya, sasabihan kami, adik ka di siguro. Yun, ganun yung isasagot. Di ho ba? Per kilo. Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak. Ano ba gusto mo sa buhay mo? Yan mga yan, mayayaman na yan. Hindi pa sila nakukontento. Nabasan nyo kasi ng ebidensya. Putik naman. No?